So, good afternoon everyone. So, kami po ang Group 2 at ngayon ay magpe-present kami ng API fetch using a .json file in a Visual Studio Code. So, for our first presenter po, may I call on for Mr. Bristol. Um, Step 1, get the AP data. Then, ito po yung ginawa namin na nag-open kami ng browser and sinearch po itong http dummy.json. Ito pong kinuha namin ditong data, siya po yung gagamitin namin dun sa VS Code. This website will show sample user information to the JSON format. Bale, yan pong nakikita niyong code, yan po yung gagamitin namin. So, then, step 2 naman po, create a project folder. Create a new folder on the desktop and name it Python activity. Then, gumawa po kami ng folder dito sa desktop at pinangalanan po namin Python activity. Ito po yung paglalagyan ng data bago siya ilipat dun sa VS Code. Then, step 3 naman po tayo. Create the JSON file. JSON file in VS Code. Create a new file and name it dummy.json. Copy the JSON data from the IP website and paste it into the file. Bali, yung pong kinuha nating data na nilagay sa file sa folder, dito po natin ilalabas. At gagawa po muna tayo ng bagong file at papangalanan po itong dummy.json. Yung pong yung kinuha po na file magmula dun sa wait lang. Dun sa first step, dito po natin i-copy. Ay, paste pala. Sorry. Then, step 4 naman po tayo. Bali, ito na po yung pag-save ng information using Control S. Saving the file, make the JSON data available inside the project folder for the Python program. Bali, pagka-paste po dito, isi-save lang po siya. So, for the continuation of reporting for the step 4, may I call on for Ms. Catalan to continue reporting for the API fetch using the .json file in Visual Studio Code. So, after natin ma-save yung sa file na sinabi ni Bristol na i-control S, dun sa step 5 naman ay, dun sa pag-open natin Python activity, enter natin yung Python code para ma-read nung dummy.json file. Then, i-display niya yung mga information katulad ng name, age, gender, address, contact account, etc. Then, after natin after ma-display nung information na yun, i-click natin yung run button or use code runner na nandyan sa baba. Nakikita natin. After nun, check natin yung terminal. Doon natin siya check sa button of VS Code. And yung user information is i-display natin dun sa output. And next naman is ang i-explain namin is yung amin na mismo code. So dito, anong code? Ang bilis ah. Yan na lang. So dyan, makikita natin. Makikita natin dyan yung nakalagay na import request at saka import JSON. Doon sa import request, ginagamit ito para makapag-connect tayo makapag-connect ang Python sa isang API at tapos makukuha niya yung data mula sa internet. Doon naman sa import JSON, so ginagamit natin siya para ma-process at ma-format ang data na nasa JSON format. Doon naman sa kasunod, sa may response, tsaka request get, https random user me API. Doon sa request get,
So, ito yung kumukuha ng data mula sa specific URL natin. Tapos, yung URL na yun yung random user natin na API. So, siya yung nagbibigay ng mga sample, yung mga sa random user informations. Then, yung result na nilalagay dun is yung mismong variable, yung nasa response na nakalagay dun sa taas. So, dyan sa dalawang yan, so, ito yung kumukonect para sa Python sa random user API para kung makuha natin yung mga random informations. So, ang kasunod is yung data response JSON. So, dito naman, siya yung nagko-convert ng data galing dun sa may API into JSON Python format para magamit natin siya dun sa program. Then next, yung may print raw JSON data. Dito naman, syempre, ipiprint natin yung title, label, para malaman natin kung ano yung susunod na output sa raw JSON data natin. So, sa part na to, siya yung para nagpapakita siya ng raw JSON data para ayusin yung mga itsura ng output para mas madaling basahin katulad dun sa may JSON.dumps data. So, siya yung gumagawa ng readable string sa ating JSON data. Dun sa print naman, syempre, siya yung magpapakita dun sa may mismong screen ng output natin. Yung may equals 80, siya yung may nagpiprint na parang piniprint niya pero naka-separate yung sa may 80 equals na yun. Dun sa kasunod naman, yung may open is user data.json, W as file. Yung open, syempre, siya mismong magbubukas ng file. Tapos yung user data.json, yun yung name ng file. Yung W naman, yun yung means niyan is write or yung parang yung ka magsusulat or mag-i-input ng data sa file. Yung may wait naman, siya yung automatic na para ma-close natin yung file after natin siyang gamitin. Tapos yung may JSON.dump data file and then equals 4. So, doon natin sinisave sa data. Yung may nakalagay na user, yung parang may dash na ganun, data.json. Doon natin sinisave yung mga data. Yung may indent equals 4 naman, siya yung umaayos ng mga spacing na sa format para mas readable yung ating yung magiging output ng ating program. Tapos dun sa user equals data result 0. Dito kinukuha yung mga first user mula dun sa result para yung mga information is sunod nating mapiprint yung mga statements. And for the last presenter, may I call on for Mr. De Los Santos para ma-explain yung natitirang code. Dito po sa part na ito, pinapakita ang pagkakaayos at pagkakasunod-sunod ng mga information na pag niran natin ay yun, mapiprint yung lahat ng information ng user na fetch dun sa sa JSON file. Yung sa print \n is siya po yung next line para hindi na dito po sa mga kasunod na code is hindi ka na ng next line na code na \n ka pa. So siya na po yung para magkaroon na ng next line. Tapos yung pong minus times 50 is siya po yung nagiging divider ng mga words. Halimbawa po ito sa yan po mga name, first name, last name, tsaka yan po, nagkakaroon po siya ng divider dahil po dun sa minus 50. Tapos dito na po sa print random user is mag-print lang po siya ng title kung saan ay nakalagay po yung random user information using Python for fetching API. Yan po. Tapos dito po, yan. Ito na po yung mga personal information, yung pagkakasunod-sunod ng mga kukuning data dun sa JSON file. Tapos i-display na po nitong system, itong code, yung pagkakasunod-sunod. Dito po sa print, yung F, hello, yung pong F is
ginamit po para F strings po siya. Ginamit po para sa pagkuha ng mga data nitong user na para pagkuha ng mga data ng user para makakuha direkta dun sa JSON file. Tsaka yan po, gumamit din po siya ng mga bracket para po dun lang po sa isang user nakapokus yung sa na-fetch na user is dun lang po nakapokus yung mga kukunin niyang details para po hindi paiba-iba ng user. As in, sa isang ano lang po siya, user. At yun po, bagay niran po natin yung file is makikita po natin na maayos at organized yung mga pagkakasunod-sunod ng mga information. At dito na po natatapos ang aming online presentation for the API fetch using a .json file in a Visual Studio Code. Sana po ay meron kayong natutunan.